Nagulat ang binata nang matuklasang mas matanda pa sa kanya tingnan ng sariling anak. Bakit ang laki mo na? Kuya, si sino ka? Kilala ba kita? Ako ang tatay mo, ako ang tunay mong ama. Gayunpaman, inakala ng binata na baliw ang lalaki. Dahil mula nang ipanganak siya, hindi pa niya nakikita ang itsura ng tunay niyang ama, kaya naman, ang taong nasa harap niya na mas bata pa sa kanya tingnan ay hindi niya talaga pinaniniwalaan. Ngunit ang hindi niya alam, ang tunay niyang ama ay isang santo mula sa mundo ng kultibasyon dahil sa isang aksidente. Napunta siya sa mundo ng mga Diyos, nagsanay ng 10 araw at naging santo pagkatapos, nagmamadali siyang umuwi. Sheng Jun, dahan-dahan lang po. Hindi na po makahabol ang abang Diyos na ito. 10 araw nang umalis sa bahay ang Diyos na ito para magsanay kung hindi pa ako uuwi. Mag-aalala ng husto ang asawa at anak ko, pero hindi niya alam ang kasabihang 1 araw sa mundo ng mga immortal, 1 taon sa mundo ng mga mortal. Pag-uwi niya, nakita niya ang asawang nagbababad ng paa at ang babae, 10 taon nang hindi nakikita. Ang asawa ay nakalimutan na ang itsura nito noong kabataan. Kaya naman, napagkamalan siyang Meniakis at pinalaya sa bahay habang papalabas ng apartment. Nagulat siya nang mapansin ang paparating na estudyante sa high school na kamukhang kamukha niya. Kaya kumuha siya ng litrato ng pamilya para ikumpara. Xiao Kai. Bakit ang laki mo na? Kuya, si sino ka? Kilala ba kita? Ako ang tatay mo, ako ang tunay mong ama. Kuya, binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng gulo, ha? Kung hindi, tatawag ako ng pulis. May peklat ka sa kaliwang hita. Nakuha mo yan noong 1 buwan ka pa lang, aksidenteng nasugatan ka ng lolo mo. Paano niya nalaman? Nagmana ka sa nanay mo, takot ka sa dilim simula bata. Naiihi ka pa sa kama noong 7 anyos ka, at nagsusuot pa ng diaper noong 8 anyos. Hindi totoo yan. Noong 8th birthday mo, nagpabili ka ng azalea mula sa bundok. Ako ang umakyat ng 2 oras sa bundok para pumitas para sa iyo. Ikaw nga ba talaga? Ako nga ang tunay mong ama. Anong himalang gamot ang ininom mo nitong 10 araw? Ang laki mo na. Itong katawan na to. Itong peklat masakit nagmana sa akin. Kaya napunta ka sa mundo ng kultibasyon. Nagsanay ng 10 araw bago bumalik. Tama, at umabot ka pa sa antas ng santo. Walang tatalo sa buong mundo ng kultibasyon. Tama. Baliw, hoy, anak, huwag kang umalis, anak. Ano ba talagang nangyayari, Xingzuan? Nakalimutan naming sabihin sa iyo. Dito, 1 araw sa langit, 1 taon sa lupa. 10 taon na ang lumipas sa Earth, 10 taon. Hindi ko akalain, 10 araw akong nagsanay sa pagiging immortal. 10 taon na pala ang lumipas sa Earth. Anak, ngayong nakabalik na si Papa, siguradong babawi ako sa nawalang pagmamahal ng ama na hindi ko naibigay sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Uy, gustong pumorma sa Campus Beauty, ha? Po. Hay, hindi ko siya tinitingnan. Tingnan mo nga yang payat at mong braso't binti, tapos maglalakas loob kang ligawan si Zayu. Sa tingin mo kaya mo, gusto mo, ipakita ko muna sa iyo kung paano. Tapos sasabihin ko sa iyo kung gaano siya kahahaha Zayu. Tingnan mo. Hay, naku, pati ba naman yang taong yan, sasali sa palaro ng paaralan. Nakakahiya. Sinong nagsabing hindi pwedeng sumali ang anak ko sa palaro? Ang anak ko, kumuha ng unang pwesto sa eskwelahan nyo. Madali lang yan. Kailan ka pa dumating? Sino ba talaga kayo? Yumuyukod kami sa inyo, munting Panginoon. Munting Panginoon, narito kami para magbigay sigla sa iyo. Binibini, minamaliit mo ba ang anak ko? Kung gayon, kumusta tayo? Kung makuha ng anak ko ang unang pwesto sa palaro ng paaralan nyo, magiging girlfriend ka niya, ano sa tingin mo? Siya, sa tingin mo makukuha niya ang unang pwesto? Sa buong paaralan nyo ba?
Mayroon pa bang mas magaling kaysa sa anak ko? Chen Kai, saan mo nakuha ang mga baliw na to? Kung ang isang tulad mo ay makakakuha ng unang pwesto, di pati baboy makakalipad na hahaha anak, panoorin mong mabuti. Pamilya Go, para sa banal na ito, pagsabihan nyo nga yung bibig niya parang tsismosa, nakakainis. Nauunawaan po namin. Dong, yang dibdib mo. Anong ginawa mo sa akin? May kulang pa boss, mamanganganak na ako. Parang magiging nanay na ako Dalhin niyo na sa ospital, bilis. Oh. Go. Huwag na kayong magingay, magsisimula na ang karera. Handa na ba ang mga pinahanda ko sa inyo? Handa na po. Sa pagkakataong ito, kailangan nating pahiyain siya. But, Chen Kai, anong nangyari sa iyo? Sir, pwede po bang umatras na lang ako? Anak, hindi tayo aatras. Tutulungan ka ni Papa. Makbo ka lang, sige po. Ready, go. Talunan nga naman, o talunan habang buhay na lang siyang susunod sa iba. Hoy, hindi ba sabi mo kaya niyang makuha ang unang pwesto? Sa itsura niyang yan, mukhang kailangan na siyang tawagan ng ambulansya. Oy, huwag tayong magmadali, General, panoorin mo ako. Bakit sila nahimatay lahat? Ito ang lasing ng immortal, nitong immortal. Kahit immortal ang uminom nito, malalasing ng 3 araw at 3 gabi kayong mga mortal, kahit maamoy lang. Sapat na para malasing ng ilang araw. Chen Kai, naglakas loob kang agawin ang spotlight ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Muurong pa siya, ganyan talaga siya, walang kahit tititing na tapang. Isang duwag na tulad niya. Inaasahan mo pang makakuha ng unang pwesto. Habang buhay, imposible anak. Nitong mga taon na wala si Papa sa tabi mo. Kaya ka nawalan ng tiwala sa sarili. Huwag kang mag-alala. Babawi si Papa sa iyo. Diyos ko, kaya ba yan gawin ng tao? Naku po, hindi ba yan si Xiao Kai ko? Wow, Diyos ko, Chen Kai. Ang bilis mo palang tumakbo, nalampasan mo na. Ang pinakamabilis na record sa kasaysayan ng eskwelahan natin. Nalampasan ko ang record. Oo, Chen Kai, anong gamot ang ininom mo ngayon? Ang bilis mong tumakbo. Manugang. Nakuha na ng anak ko ang unang pwesto. Hindi ba dapat makipag-date ka na sa anak ko para sa isang matamis na pag-iibigan? Ikaw. Kailan ba ako pumayag sa iyo? Chen Kai, kung matapang ka, lumaban ka ulit sa akin. Hindi ako naniniwalang matatalo mo pa rin ako, Ama. Ang javelin throw ang pinakamagaling na laro ng boss namin. Nakuha ng boss namin ang unang pwesto sa buong syudad dati. Lalaban ka ba? Hindi. Gusto ko lang umatra. Zayu, nakita mo na. Isa lang siyang inutil. Tanging isang magaling na lalaking tulad ko lang ang nababagay sa iyo. Naglalakas loob kang magyabang sa harap ko. Javelin throw lang naman, di ba? Kahit anong laban pa yan, tatanggapin namin. Nako, kuya, huwag mo na akong ipahamak pa, huwag kang matakot, nandito si Papa.
Tutulungan ka ni Papa na turuan siya ng leksyon, maglalaban tayo kung sino ang mas malayo maghagis ng javelin. Chen Kai, kapag natalo ka pa ng isang beses, sa susunod na makita mo si Zaiyu, lumayo ka hanggat kaya mo. Paano kung kami ang manalo? Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Ikaw ang nagsabi niyan, isang salita ng maginoo. Hindi na mababawi. Chen Kai, sigurado ka bang kaya mo? HMP, paanong hindi kakayanin ng anak ko? Magsimula na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang galing ko. Oo. Naku po. Talagang karapat-dapat si Wang He bilang kampiyon sa javelin ng buong syudad, tama tanging isang malakas na tulad ng boss namin. Ang nababagay sa campus beauty na si Zaiyu ang isang inutil tulad ni Chen Kai ay bagay lang na magdila ng sapatos ng boss namin. Chen Kai, hindi ka na ba lalaban? Laba, hindi ko naman sinabing lalaban ako, asinong nagsabing hindi kami lalaban. Sige na, ipakita mo sa kanila. Nako, kuya, pakiusap, huwag mo na akong lokohin pa. Nakahagis na siya ng 50 metro, paano pa ako lalaban? Magsalita ka pa, bubugbugin kita. Magsimula na. Bilis ng hangin, 2 halumigmig, 30%. Tamang direksyon. Lilihis UHH. Saan mo hinagis ang javelin? Nawala sa paningin ang javelin na hinagis ni Chen Kai. Ho ang humadyos niyan. Nakita nyo, iyan ang tinatawag na galing. Wow, bakit ang galing ni Xiao Kai ngayon? Hindi ba yan yung taong pumasok sa bahay ko? Bakit kamukhang kamukha niya ang asawa ko? Sige, ngayon, inanunsyo ko na ang nanalo sa laban na ito ay si Wang He. HMP, may sakit ka ba? Pati UFO pinasabog na namin, paanong siya ang sasabihin mong nanalo? Tanging ang javelin ni Wang He lang ang nasa lugar, wala ang kay Chen Kai, kaya si Wang He ang nanalo. Walang kwenta, talo ka na. Dapat mo nang tuparin ang usapan, di ba? Ano yon? Limandaang metro, ito ay 500 metro. Ang world record ay 100 metro lang, nalampasan niya ang world record. Ay ito ba ang hinagis ko? Nagawa ko nga talaga. Kuya, mula ngayon, ikaw na ang tunay kong kuya, tawagin mo akong papa ako. Oh, dapat mo nang tuparin ang pangako mo, di ba? Sa panahon ngayon, anong silbi ng lakas lang? Pera ang tinitingnan. Tama, malakas nga. Pagka-graduate, hindi ba't magbubuhat lang ng ladrilyo para sa boss ko? Chen Kai, huwag kang magmalaki, babalikan kita sa susunod, alis. Pinayagan ko ba kayong umalis? Bumalik kayo rito, hoy. Bitiwan mo ako. Estudyante, huwag kang padalos-dalos, ang tatay niya ay miyembro ng school board namin. Higit pa riyan, siya ang pinakamayaman sa Jinhai, kapag sinaktan mo siya, hindi ka patatawarin ng tatay niya. Tama, nag-donate ang tatay ko ng ilang daang milyon sa eskwelahang ito ngayon, isang tawag ko lang, pwede ka nang mapaalis. Matigas pa rin ang bibig mo, ha? Aha. Kuya, bakit may litrato ka naming tatlo? Tama, sino ka ba talaga? Mahal, bakit ka nandito? Siya nga ang asawa mong nawala ng 10 taon. Imposible 10 taon nang nawawala ang asawa ko. Paanong magiging ikaw yan sa edad mong yan? Sino ka ba talaga? Bakit ka nagpapanggap na asawa ko? Sino ang lintik na ng api sa anak ko? Itay, dumating ka na rin sa wakas. Dumating na si Wang Tianba. Siya ang pinakamayaman sa Jinhai. Nakabangga natin siya. Sa pagkakataong ito, malaking gulo to.
Tingnan mo yung pagiging duwag mo, ano bang kinagagalit mo sa akin? Hindi ba't isa lang siyang mortal? Nililigawan pa niya si mama. Ano? Hudas naglakas loob kang galawin ang asawa ko. Kuya, huwag pa dalos-dalos bata, bakit ka pa bumalik? Ang relasyon namin ni Chinya, wala kang karapatang makialam. Ako ang asawa niya, anong sinabi mo? Boss Wang, kamukha lang po siya ng asawa ko. Pero sana rin po maintindihan ni Boss Wang na 10 taon ko na siyang hinahanap, kaya wala nang lugar para sa iba sa puso ko. Sabi ko na nga ba mahal pa rin ako ng asawa ko Itay, siya po ang nangapi sa akin. Bata, ang lakas ng loob mo. Sinisira mo ang relasyon namin ni Chinya, tapos naglakas loob ka pang apihin ang anak ko. Hindi ka ba natatakot mamatay? E di mas mabuting apihin na lang kita. HMP. Uy, nilalagnat ka ba? Hindi ba't gusto mong ligawan ng asawa ko? Kung gayon, dumaan ka muna sa akin. Lumaban ka sa akin. Uy, makikipaglaban sa isang mahirap na estudyanteng tulad mo sa paramihan ng pera. Inaapi naman kita niyan. Dahil palaro ng paaralan naman ito, tayong dalawa ang maglaban sa iSports. Anong gusto mong laban? Kung gayon, maglaban tayo sa pole vault. Kapag natalo ka, ilulubog kita sa lawa para aipakin sa isda. E paano kung ikaw ang matalo? Paanong matatalo ang tatay ko? Atleta siya noong kabataan niya, estudyante, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya matatalo. Mahal, bakit hindi tayo pumusta? Kapag nanalo ako mamaya, hahalikan mo ako ng isa. Huwag kang magpadalos-dalos, hindi mo siya matatalo, asawa. Bakit hindi tayo tumaya? Kung manalo ako mamaya, dapat halikan mo ako. Bata, tingnan mong mabuti. Apat na metro. Ang karaniwang tao ay kayang tumalon ng hanggang 2 metro. Siya ay nakapagtalon ng 4 na metro. Bata, sa mga payat mong braso at binti, paano ka pa makakapagmalaki? Maging ang pulgis sa katawan ko, mas mataas pa ang talon kaysa sa kanya. Kaibigan, kalma ka lang. Bumalik na tayo sa klase. May guro dito, hindi ka nilang husgahan. Asawa ko. Isipin mo na lang, sa susunod, hihipan ko ang kaliwang pisngi mo. Bobo ka talaga. Nagtataka ako kung bakit mo pa pinapakita ang iyong katapangan sa guro. Go, guwapo, suportado kita, tumingin ng mabuti. Hindi na kailangan. Sapat ba ang taas na ito? Ito, paano ito posible? Hindi ako nagkamali, di ba? Parang umakyat siya. Sapat na ba? Sapat, 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 kaklase, bumaba ka na. Ang galing, ang galing, ang galing. Kumusta na, mahal? Panalo ka na. Gusto mo ba akong halikan? Ikaw ay estudyante pa rin, ha? Paano ka makakatawa ng ganito? Kakaiba talaga. Sino ba talaga itong taong ito? Talo ka. Ito ay laro ng mga bata. Akala mo ba seryoso ito? Sa ganitong paraan, ayaw mo talagang matalo. Ang tatay ko ay isa sa mga namumuno sa paaralang ito. Kung wala siya, kaya nyo bang manirahan sa ganitong magandang paaralan? Tapos na ang usapan na yan. Ngayon, ipapalo ko kayo pareho, ng labas ng tae. Kaibigan, huwag ka nang magpasaway. Asawa, tumahimik ka. Kaibigan, pagpapatuloy mo pa yan, hindi na makakapagtanggol sa iyo ang paaralan. Sa pagkakataon na ito, dahil kay nanay, iiwan kita ngayon, iiwan natin tayo. Anong iniisip mo? Hindi kita iiwan. Dad, hamu pa ka na. Bukas ng gabi, makikita nyo. Bakit mo ako dinala dito? Gusto kong umuwi para gumawa ng takdang aralin. Ito ba ay hindi mula sa paaralan? Isang taong sikat ba? Bumabalik na ako agad.
Dumaan lang ako. Kung hindi ka na nga lang nagustuhan ako, maaari kang umalis ngayon. Narito ka na naman. At mag-iwan ka na lang ngayon. Hindi mo naman ipinapakita ang respeto sa kanila. Ginawa ko pang lalo kung pinaghandaan kita ng ilang kahanga-hanga. Iinom ka ngayon. Ang dami nito. Bilang presidente ng Student Council, nagpa-prepare ako ng maliit na sorpresa para sa champion ng school sports event. Sakto, di ba? Anong ginagawa nyo? Hindi uminom ang anak ko. Shenkai, matanda ka na, pero pinapayagan mo pa rin ang nanay mo. Hindi mo ba mapapayagan ang iyong ina? Palitan ang lampin mo, hindi ba? Nanay, uuwi na tayo. Anak, bakit ka pa uuwi? Tawagin ka na para uminom. Uminom ka na. Kuya, ito ay puno ng mga serbesa. Gusto mo bang patayin ako? Tawagin mo si Itay. Itay. Pwede kang uminom, pero may dalawang kondisyon ako. Sasabihin ko, una, masyadong boring ang anak ko na uminom mag-isa. Kailangan mong maghanap ng kasama niya uminom. Ako mismo ang makikisama sa kanya. Sige. Pangatlo, kung hindi mo pa nainom ang anak ko, ikaw, ang presidente ng student council, ibigay mo ang pwesto kay anak ko. Mula ngayon, kapag nakita mo ang anak ko, tawagin mo siyang kuya. Sige. Huwag kalimutang tawagan na agad ang ambulansya. Ngayon, hindi ka pa talaga magpapakasawa hanggang sa mapasukan ang tiyan mo. Hindi pa tapos. Anak, nandito si tatay. Uminom ka lang. Ganito karami. Kaya ba talaga ni Chenkai? Ang lahat ng ito ay malakas na alak. Sige, unahan kita. Magandang gawa, boss. Chingya, talaga pangalan ni Wang Yi ang matyaga sa alak. Totoo bang kayang gawin ni Xiaokai? Ito. Purihin. Sinabi ko na siya pwede. Siya lang talaga pwede. Narito na turn mo. Hindi na, hindi na. Totoo akong hindi kaya yan. Pwede rin huwag kumain. Kung ayaw mo kumain, ikaw ay magdaligaw sa ilalim ng aking damit. Isasama ko na iyon bilang natunasan mo. Xiaokai, ayaw na namin uminom. Uuwi na kami. Hinayaan ba kitang umalis? Hindi pa tapos ang pagsubok. Uminom ka. O mag-crawl. Tama, uminom ka o mag-crawl. Wang Yi. Kayo ay mga kaklase. Bakit kailangan gawing biro na ganito kabigat? Pasensya na, pasensya na. Nabigla ko si classmate Shenkai. Sino bang hindi alam? Siya ay isang tao na sumusunod sa utos ng kanyang ina. Mabait na bata. Umuwi ka na. Mabait na bata. Uminom ako. Si Xiaokai. Huwag kang mangulog dyan. Sige. Sinuportahan ka ng tatay. Mahal na hari, tingnan mo ito. Ang bango ng alak. Xiaokai, hindi ka dapat ganyan uminom. Boss, siya. Umiinom siya ng alak parang tubig lang. Matagal na akong naglilibot sa mga inuman. Paano siya makakainom ng higit sa akin? Talaga. Kung hindi ka pa iinom, ubos na ang alak sa mesa. Masarap na alak. Sarap. Mayroon pa ba? Halika. Inumin mo ito. Ang saya. Siya. Bakit siya ang lakas uminom? Mananalo na ang mga boss. Uminom ka na agad. Wang Xiao. Paano bigo hindi na kaya iinumin to? May maraming reservehan pa ako para sa'yo. Ganito inumin ni Xiaokai. Tama talaga, wala kang problema. Pasensya lang, mas marami pang susunod. Inumin. Tignan. Wang Yi, hindi na siya makayanan.
Uminom ako ng napakaraming alak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagtatae? Wang Xiao. Dahil natalo ka na. Ano na ang mangyayari sa posisyon ng Pangulo ng Student Council mo? Huwag naman, para sa anak ko yan. Buwisit. Tama lang iyon, unang laro pa lang. 3 laro, 2 panalo. Si Chen Jai, katatapos lang niyang manalo. Sinasadya niya na ito. Chen Jai. Baka naman natatakot ka na. Hindi ka na makipagtagisan, di ba? Ako. Talo ka na rin sa sports. Ano pa ang meron ka, na may kukumpara sa amin? Kumpara sa yaman, kaya nyo bang sumabay? Wang Yi. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang tatay mo ay ang pinakamayaman sa Jinghai? Mas mayaman ka pa ba o nanloko ka? Anong pinagkaiba nila? Sa panahon ngayon, ano pa bang pinagkaiba? Hindi na importante kung mayaman ka o nanloko. Paano ako nakaupo dito ngayon? Hindi ito dahil sa akin kundi dahil sa pera ng tatay ko, na ginastos para itayo ang gusaling ito. Kung gusto mong maupo sa pwesto ko, kailangan mong mas mayaman pa sa akin. Nangyayari ito dahil sa pandaraya, hindi na ako makikipaglaban. Hindi naman, ayos lang. Dumaan ka sa ilalim ng aking pantalon. Para sa akin, tapos na ang usapan. Sino ang nagsabing hindi tayo kaya, aking kapatid? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Huwag ka nang magulo, okay ba? Ang tatay niya ay ang pinakamayaman sa Jinghai. Ako, isa lamang akong mahirap na estudyante. Paano mo mahahambing? Sabi na tatawagin kang Itay. Itay. Ano namang halaga ng pinakamayaman sa Jinghai? Ako ay isang banal mula sa mundo ng mga Diyos. Sino ang may lakas ng loob na makipagkumpetensya sa akin sa yaman? Tawagin ang tao. Narito po. Bigyan si Ben Sheng ng pera. Sira-sirain sila. Dahil inilapit nyo ang mga mukha nyo, sasampalin ko kayo. Kaya't hindi na ako magpapakumbaba. Tara, hindi na maaga. Kakain tayo ng hotpot. Saan mo nakuha to? Halika, halika, gamitin mo to para kumain. Sabi ng kapatid kong si Sheng Jun, hindi kailangan ng purong ginto. Para sa pagkain, nakakasama sa tiyan. Sige na, pobreng tao ka na nga, paano mo kaya akong ipagmamalaki? Punta. Mag-order ka rin ng hotpot para sa akin. Punta. Anong balat ng baboy ito? 10,000. Sunugin. Isa lang ang piraso. Ang hina mo namang makisali. Huwag na mag-aral magyabang kung wala kang pera. Tao, pumunta dito. Ipakita niya sa kanya kung ano ang tunay na kayamanan. Kung ano ang tunay na mayaman. Sige na. 2 set ng bahay kasama ang pananampalataya. Naglilinis. Anak ng tupang tao, ginagamit mo ba talaga ang pera mo ng ganito? Ito ay halaga ng 2 pambansang dolyar na kondominium. Ang check na ito ay 5 dolyar. 5,000. Ganito lang kalaki ang pera para sa iyong kalan. Magpapatuloy hanggang next year, isang malamig na tubig pa rin. 3 malaking bahay na may tanawin ng dagat, mga higit 10 bilyon. Gamitin mo ito para sa kalan, para mas lumakas ang apoy. Naiilawan na. Ang relo na ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Dalhin mo ito at ipangutang. Maglagay ka ng mas marami. Para uminit ng maayos ang apoy, mas masarap ang hotpot kapag mainit. Kunin ang pera, kunin mo ang pera. Itong 10 bilyon, na ginastos sa hotpot, ang sarap talaga. Ayo, kain na kayo ng bukas palad. Ito ang kinain ko, pinakamasarap na hotpot sa buhay ko. Shihan, anong nangyayari sa'yo? Siguradong sobra lang sa basura kanina, kaya nagkasakit sa tiyan. Hindi ito problema ng sangkap, ano naman ang problema? Alam ko na. Kailangan niya ito. Dito sa akin. Lahat ay mga dekalidad na halamang gamot, pampalaki ng dibdib at pag-ilog na puwit, panggamot ng pananakit ng tiyan, yaman ng kababaihan markang paywa markang paywa markang paywa, pagganda ng mukha. May mga epekto na sobrang maganda. Ito ang danggoy. Pero para sa ating mga babae, mahalaga at kahit anong halaga ay mahirap makahanap. Kung kainin natin ito minsan, lahat ng problema ay bawasan. Anghel ko. Lumaki na ako. Ito ang unang beses kong makakita ng ganitong kalaking Ganoderma. Ganito kalaking Ganoderma. Siguradong nagkakahalaga ito ng ilang milyon. Kailangan ganito ang pagkain sa hotpot.
talaga. Totoong hindi na masakit. Lumaki na. Ang balat ko. Bakit naging mas maputi kaysa dati? Napakakamangha-mangha naman ito. Bakit lumiit ang apoy? Santo Hari. Ang kamay ko ay sobrang nasusunog. Boss, dumating na ang pera. Kumuha ako ng kabuuang 500,000. Ngayon, tinitirhanan na natin ang mukha nila. Tinitirhanan natin ang lola mo. Kunin mo na. Paano si Xiao? Uubra pa ba? Ikaw. Huwag kang magalit. Huwag na lang kayang tanggapin ang pagkatalo. Sino sinabi mo na panalo si aking anak, Papa? Huwag tayo mapalibutan ng kanyang pagsisinungaling. Ang lahat ng nangyari kanina ay puro gawa-gawa lamang. Ano? Senyor Wang, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Isipin ninyong mabuti, mga kaibigan. Isang mahirap na bata ay makakapagbigay ng ganitong halaga ng pera. Oo nga, sina Chen Kai at ang iba pa. Kailan naging ganito? Napakayaman na. Mayroon pang ganitong titulo ng bahay. Kitang-kita naman na, ito ay peking dokumento na ginawa sa kalsada. Itong Dong Uy, malinaw na gawa ito sa starch. Lahat ng ito ay mga peking produkto. Asawa. Haingin mo lang yan. Lahat ng ito ay mga yaman mula sa langit, pampagaling ng lahat ng sakit, mga yaman mula sa langit. Kailangan mo pa ring maghanda bago mangarap ng ganyan. Walang sinabi siyan. Ikaw ba si Haring Jane? Yung mandaraya na ito, dapat siyang ipagkakailangan. Kai, tumayo tayo. Huwag kayong umalis, asawa, anak. Wala pa tayong katapusang usapan tungkol dito ngayon. Sige na, susundin natin kung ano ang mangyayari. Umalis. Yun. Hipag. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi tayo ganoon ka-close. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo haharapin si Wang Yi bukas. Nagpatawad na siya. Hindi siya basta-basta magpapatawad. Bitawan mo na. Xiaoshu, tumayo na tayo. Magkita na lang tayo bukas. Brother Sheng Jun, parehong kayo. Maghanap din ng lugar. Sheng Jun, saan ka pupunta? Wala akong pumunta sa bahay ng 10 taon. Siyempre, pupunta akong makasama ang asawa at mga anak. Talaga akong pumunta para makasama ang asawa at mga bata ko. Asawa. Narito na ako. Qingya, anong napag-uusapan mo kay Chen Zuan na batang iyon? Ang batang iyon. Maliban sa mukha niyang parang ang asawa kong si Javi, walang kwenta, isa pang malaking pervert. Sa tingin ko, hindi siya kasing pangit ng sinasabi mo. Guwapo at may pananagutan. Hindi takot sa mga mayayamang tulad ni Wang Tianba. Hindi ka ba nagkakasakit? Hindi ka naman nangungumaling sa batang iyon. Nahulog ka na ba sa akin? Naman, hindi naman. Nagtatanong lang ako, walang iba. Ayos na. Napatakot mo pa ako kanina. Maghuhugas lang ako. Grabe. Hindi talaga ako, maliit na bata. Naakit ka na ba? Imposible. Siguradong ilusyon lang ito. Maligo ka lang at gising ka na. Bakit ka nandito? Ito ang bahay ko. Ayos lang. Tama pala si Qingya. Ikaw ay isang matandang manlalazwa. Nagtago kang nakatayong nakita ko ng gabi-gabi. Huwag mong akalain na hindi kita tuturuan. Huwag kang magmaliw. Totoo akong bumabalik sa bahay. Hulangan mo ang iyong sarili. Wala akong nakitang anuman kanina. Sabi mo pa. Xiaohan, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ako, wala akong problema. Huwag ka nang pumasok. Anong tunog yan sa loob? May tao ba? Kulay brown na ipis. Walang anuman. Nailipat ko na siya. Kakaiba. Laging nililinis ang bahay araw-araw. Bakit may ipis? Chen Zuan. Nang-ahas ka talagang mang-api ng guro. Asawa, pakinggan mo ako. Ipapaliwanag ko. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Kuya, anong nangyari sa mukha mo? Kuya, ako ay mga bagay ng mga matatanda. Huwag ka masyadong makialam. Lahat kayo, bumaba na. Ang aking manugang ay napakagaling. Ang antas ng pakikipaglaban ni Zayu. Nagtagumpay kang hamaba. Ang lahat ng mga estudyante ay dapat magkaroon ng ganyan. Hindi kita karapat-dapat sa kanya. Lumalakad na ako. Pagsusulpot ka ba? Magpasok ka.
Sino si Chen Zuan? Bakit kayo dito? Siyempre, isasama ko ang anak ko sa mga laban sa boxing club. Kailangan lang na makilahok tuwing taon sa pambansang laban ng boxing. Ang mga estudyante sa unang daang ay may karapatang sumali sa aming boxing club. Kaya nyo ba? Bakit hindi natin magawa? Alam mo ba, si Zaiyu ay ang pangulo ng boxing club, Chen Kai. Ako, si Lin Zaiyu, ay tanging mahilig sa mga malalakas. Ako, si Lin Zaiyu, ay tanging mahilig sa mga malalakas. At tulad mo, na walang kakayahan kahit sa isang manok. Hindi ko kailanman masusulyapan ng mabuti. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang sayangin ang oras. Talaga. Anong kung lalong mahusay ang aking anak sa iyo, wala pang madilim. Nagsisimulang kayo magpanaginag. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong kalilimutan. Hindi lang ako ang pangulo ng Student Council. Ako rin ang pangulo ng Taekwondo Club. Ngayon ay ang huling laban ng aming Taekwondo Club at ng inyong Fighting Club. Ayon sa kasunduan, kung matalo ka, ikaw ay dapat na angkop sa akin bilang kaaway. Kaklase namin si Wang Yi. Ang pagpapahalaga ay isang normal na gawain sa pisikal na edukasyon. Paano mo masasabi? Ito'y hindi maayos na hiling. Hindi ka lang ba't isang guro ng pisika? Anong karapat-daan mo upang arrestin ako? Maniwala ka man o hindi, papakiin ko ang tatay ko sa'yo. Mukhang talagang walang matapang sa inyong grupo. Walang nakatayo at sumabak, ha? Walang nagsusumamo na magpakita. Sino ang nagsabing wala? Ipapakita ko sa'yo ang anak ko kumpara sa'yo. Ako. Gusto mong makipagkompetensya sa akin? Hindi ako. Hindi ko. Si Chen Kai. Talaga kang masyadong takot. Isang bato talaga ang. Paano mo kaya kumuha ng babae laban sa akin? Sa susunod na buhay na lang. Hindi ko. Ako. Ayaw ko rin pumunta. Bakit ang hina-hina? Anak. Huwag kang matakot. Tutulungan ka ng tatay na muling makahanap ng tiwala. Diretso mong labanan siya. Pero siya ay may black belt sa taekwondo. Tumakbo ka na lang. Patakbuhin kita. Dahil nagmamadali kang mamatay. Papayag kita. Magdala ng tao. Ano? Nagkakahalo ang paa. Anong kahit isang kahoy? Anak, sipa mo ito. Bakal na plato. Ang sinipa niya ay mga kahoy. Pinasipa mo ako sa bakal. Mahirap ba iyon? Ikaw, hawakan mo. Paano nangyari to? Chen Kai, paano mo nagawa to? Di ko rin alam. Ganito kalakas ang lakas ko. Kamusta ka, Wang Xiao? Nakuha ng anak ko ang bakal na piraso. Mas magaling ka pa kaya kaysa sa akin. Isang patay na bagay lang yan. Chen Kai, may lakas ka, subukan mong makipaglaban sa akin. Makipaglaban sa'yo. Hindi, hindi, sabi ng nanay ko. Huwag makipag-away sa ibang tao. Alam ko na. Wala kang tapang yan. Ngayon, alam na ng buong paaralan. Isa kang tamad. Ginagawa lang niya ito para paandarin ka. Huwag kang mapaniwala sa kanya. Ito ay tungkol lang sa atin dalawa. Ako na ang makipaglaban sa'yo. Lalaki ang usapan, bakit may babae pang nakikialam? Anak, ipakilala mo sa kanila, ang tunay mong kakayahang laban. Hindi naman talaga may kakayahang laban ako, anak. Magpursige ka na. Bata, ngayon ay ipakikilala ko sa iyo, ang kakayahang isang siyam na degree black belt. Sumuko ako, huwag mo akong tukarin sa mukha. Anong nangyari? Sinabi mo na kaya namin manalo. Paano siya mapapatay pa ng ganito? Pasensya lang, hindi pa nga lang nagsisimula. Banal na haring, ipasa mo sa akin. May lakas siyang manakit sa amin, maliit, hindi talaga palalampasin ni Little God siya. Bakit biglang naging sobrang lamig? Batang ito,
Gaya mo, basura. Gusto mo pang manligaw kay Lin Shiyu. Kahit napagod na ako sa paglalaro, hindi ka pa rin karapat-dapat. Pumunta ka sa impyerno. Ano? Bakit parang iba na si Chen Kai? Paano mangyayari yun? Ikaw, isang inutil. Paano ka magiging kalaban ko? Ako ay may 9 na antas ng itim na sinturon. Paano ako matatalo? Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Huwag, 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 huwag mo akong patayin. Sumuko na ako. Tapos na. Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa iyo? Sinong tumama sa iyo? Mahal na Ginoo, nanalo ka. Ito lahat ay gawa mo. 什么？是被我打的？ Wang Yi. Ngayon, ito ay isang maliit na babala. Kung may susunod na pagkakataon, kukunin ko ang iyong ulo. Manugang. Ngayon, tumulong na naman ang anak ko sa iyo. Hindi mo naman siya maaring tanggihan, di ba? Tama ba? Gusto mo bang maging girlfriend ng anak ko? Pero, meron na akong gusto. Sino? Wala. Patawarin mo siyang ipaglaban niya, anak na babae. Pasensyahin mo, pupunta ako para iwanan siya. Sasaktan ko siya. Ang taong gusto ko, ay... Sino ang susunod na susubukan ng aking anak? Inay. Bakit ka nandito? Narinig ko, may ilang batang lalaki sa paaralan na nanliligaw sa'yo. Inay, pumunta ako dito para magbantay sa'yo. Ito ang aking ina-inahan. Mag-ingat ka sa iyong salita. Siya ang pinakamataas sa ilalim sa Jinghai. Kahit si Wang Tian ba ay may respeto sa kanya. Kung maririnig niya, tapos na tayo. 我们可就到了。 Sino ang nanliligaw sa anak ko? 在追我女儿。 Siya yun. Hindi ako. Hindi ako. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Walang tapang. Hindi pa nga tao. Lahat ng makalusot sa mata ni Lin Qingwang. Kung gusto mong ligawan ng anak kong babae, dapat munang dumaan sa aking pagsusulit. Gang Yi. Matagal ko nang gusto si Zaiyu. Matatanggap ko ang hamon. Gusto rin ng anak ko. Inay-inay. Kung ang anak ko, maging asawa ninyo, tiyak nakikita ang pamilya Lin. Kapatid na lalaki, siya ang pinakaunang babae sa lupa. Kahit anong pagsubok, tiyak na may mamamatay. Alam mo ba ito? May tatay ka, anong kinakatakutan mo? Sige, sabihin mo, Yinan, anong pagsubok? Ginoong Lin, naturally, matapang ako. Anong subukan natin? Pumunta kayo lahat. Pasensya na. Kuya, kamusta? Kuya, kamusta? Ang unang hakbang ay pagsusuri ng inyong tapang. Kayo ang dalawa ay kailangan ninyong ilagay ang mansanas sa inyong ulo. Sinuntok ko ang mansanas ng sino. Siya ang makakapagpasok sa pakikipagtalik sa aking anak, Ginoong Lin. Ano kung nagmali ako? Sige na lang yun ang kinakatawan mo, Ginoong Lin. Sila ay mag-aaral pa. Pwede bang masyadong pelagroso ito? Hindi ko sila pinilit. Ayaw nilang pumunta. Pwede ka nang umalis ngayon. Jen Sekyu. Hindi ko kailanman nilapitan si Yuki. Nakikita ko lang na itong batang ito ang nanliligaw kay Yuki. Kaya ako na ang nagalit. Chen Zuan. Naonggo si Wang Yi. Paano ka ba sumali? Hindi ka kahilig ng santo. Pumasok ang anak. Anak. Ito ay isang tabo. Maaaring magpatawid. Kung hindi mo ipagpapatuloy, aabutin kita ngayon ng tabo. Magpasok na. Sinabi ni President Lin na ako ang magpapakawala. Naging champion ako ng javelin. Talagang matino dito. Magandang. Ikaw na. Chen Zuan, hindi pa ba nakilala ang iyong anak? Mamatay na lang tayo. Mushan, maliit na Diyos, naiintindihan. Ang maliit na Diyos ay kayang magpasok ng mga bulto, espiritu, at engkanto. Kung sino ang gustong saktan, siya ang malidisgrasyado. Ihagis, mamatay ka na. Hindi ko talaga itinatanggi. Bigay mo. Nakakatangi.
Hindi ko ba napansin naman, ang mga baril ay bumabalik lahat. Ano bang ginawa mo kay Chen Zuan? Baka nga pala, ang lahat ng ito kay Chen Zuan. Anong nangyari, Cass Harper? Naging mainstream na ba ang aking anak? Paano na naman yan? May kakayahang protektahan mo ba ang aking anak? Siguraduhin protektahan mo ang aking anak. Ipasa mo na. Inabot mo na sa akin. Kaya mo bang tumakbo laban sa akin? Kahit na masumpungan mo ang pagsasanay, mas magaling pa rin akong huwag. Oo. Sige, simulan na natin. Pasukan na. Grabe, 100,000 Dolly Auntie ito. Naging madali lang pala para sa kanya. Nakuha ito. Kung hindi, ano iniisip mo na para makahanap ng paraan? Ang ina mo upang kontrolin ang mga masama sa kalye sa kanilang pagitan ng mga taon. Chen Kai. Mas mabuti kang tanggapin na panalo na lang. Hindi ka ba ang galing dito? Magpaalam na, ikaw na. Baka mas mabuti pang sumuko na lang ako. Siguradong hindi ko ito maitaas. Ano bang sinasabi mo? Magsimula ka na. Ganito lang. Gusto mo pang maging boyfriend ko. Tao lang na may mga pangarap. Anak, tignan mo ako. Kumain. Kainin mo ito. Maliit na prinsipe. Ito ay mula sa katawan ng banal na hari. 1 milenyo ng pinanday na malaking Diyos na pil. Basta inumin mo isang piraso. Makakayanin mong baguhin ang mundo. Isang treasure ito. Magkakaroon ka ng problema kung kumain kang masyado. Titingin kay Yushen. Bakit ka tumitingin? Kumain. Paano ang katawan ko naging ganoon? Narito mo pala talaga ito. Chen Kai, hindi ko akalain na talagang itataas niya ito. Si Ginoong Lin, hindi ba't itinataas din ito? Ito ay maaari lamang patunayan na malakas siya. Hindi nito mapapatunayan na kaya niyang manalo. Diyos ko. Ano naman ngayon? Kahit na halos 200 kilo ang mga ito, si Madam Lin ay napakabagal lang. Bigla na lang itinutumbok, si Yong Kai. Hindi ko paniniwalaan na maaari mong isuot pa ito. Ipakita mo sa kanila, anak. Sige. Diyos ko, si Chen Kai ay talagang, parang mas madali pa kay Lin. Zaiyu, sa tingin ko, mas mabuti pang sumunod ka na sa kanya. Banal na puso, sapat ba? Impossible. Daling 200 kilo, kahit na world champion, hindi niya basta-basta kayang buhatin ng ganito kadali. Paano niya nagawa iyon? Tingnan mo, anong ginagawa ni Chen Kai? Ang lakas ko, paano kaya kahit ganoon kalaki? Chen Zuan, bigyan mo din ako ng isa, ng Heracles skill, tanging isa lang. Gusto ko rin kahit di naman kailanman makarating sa sobrang lakas, maging muskular na lalaki rin ay okay na iyon. Sige, wag na. Sigurado akong espiritu ang nasa iyo, huwag mo ako. Bakit bigla kang napakalakas? Saan na ba talaga natin? Dapat na talagang talakayin na natin ang kasal ng 2 pamilya natin. Hindi, nanay, ang aking panghabang buhay na kaligayahan. Paano ito maaaring maapektuhan ng isang pagtataya lamang? At meron na akong taong gusto. Sabihin mo sa akin kung sino talaga ang mahal mo, Chen Kai. Sa totoo lang, hindi ikaw. Magpaalam ka na lang at kalimutan na ito. Narito na. Sino ka ngayon, Chen Zuan? Ikaw ang pinagsawa ko, ang pagsusulit ni Lin Qinghuang. At ikaw, Xiao Han. Alam mo ba kung gaano ka makabutihan ito? Pero kahit ano, nandito na tayo. At saka hindi ba okay si Xiao Kai? Oo nga, Mama. Yung batang iyon, sobrang laki na. Huwag mo siyang alagaan ng sobra.
Nandyan si Chen Zuan, kaya mag-relax ka lang. Kayo. Lumayas kayo. Hindi ko talaga alam, ano ang nilason mong pampalopo sa kanila. Kumain ka lang ng mansanas, huwag magalit, sino ba ang gustong kumain ng sayo? Tingnan mo, 10 taon ka na, at ganito ka pa rin mag-ingat, hawakan mo ako. Pwede ka bang makalabas ng ganito? Ano ang gusto mong gawin? Sa loob ng maraming taon, naisip mo ba ako? Classmate Shen. Kamukha mo ang asawa ko. Pero ikaw ay classmate lang ng anak ko. Hindi ko maiiwan ang asawa ko. Kayo. Huli ka, Xiaohan. Wala kaming ginawa. Hindi, ako lang ang magpapaliwanag. Wala akong nakita. Chen Zuan. Maghintay ka lang sa akin. Asawa, mahal. Boss. Simula nang dumating si Chen Zuan, ang posisyon mo sa mata ng lahat ay lalo nang bumaba. Kahit si Chen Kai na walang silbi, ay naglakas loob na sayo. Hindi mo siya kayang talunin. Ang mga ginagawa ninyo, paano na ba yon? Panginoon, tiyak na, may handa kaming plano. Nako, nanay, Chen Kai, huwag mo akong gawing masama, pinapalayas ko kayo ng nanay mo, sa paaralang ito. Sobrang nambubuli kayo, na kayang nambuli ang asawa ko. Tingnan mo, ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Paglipat-lipat ng anyo. Natapos na. Tingnan mo. Anong ginagawa mo dito? Medyo mainit. Dito malamig. Mag-aral ng mabuti. Taksil na palad. Ito ang bagay na nakakasawa na ako noong 3 pa lang. Solusyon. Wang Yi, ano ka ba? Wala lang. Wala akong problema, tila. Ikaw lang ang may sala dito. Patakbuhin mo na. Simulan natin ang klase ngayon, Chen Zuan. Siyempre ikaw ang may gawa nito. Hindi ko ito patatawarin sa'yo, Chen Zuan. Mabilis, ituro mo sa akin kung paano mo ito ginawa. Mga kaklase, huwag kayong mag-usap, Chen Zuan. Pumunta ka dito at gumawa ng eksperimento. Bakit lagi akong pinapalabas? Pumasok ka lang ng pumasok. Ito ay para sa pagbabanta mo. Sino ang pinagbiyayaan mo ako? Ito lang ay isang maliliit na aral. Ikaw. Alamin niyo ba kung paano gumawa ng lab? Hindi ko alam. Tao lang ang nakakaalam kung paano maging immortal. Sino bang nag-aral ng chemistry? Marunong akong gawing ginto ang bato. Ngunit sa chemistry, talagang wala akong alam. Ngunit ito. Boss. Sikreto ko na. Nailabas ang mga eksperimento sa itaas. Inalitan ng sodium metal. Sumasabog kapag nahawakan ng tubig. Tinatayang gagawin siyang nakaupo sa wheelchair sa natitirang buhay niya. Chen Zuan. Tingnan natin kung paano ka mamamatay sa pagkakataong ito. Pwede ang eksperimento, pero mayroon akong kondisyon. Anong kondisyon? Nasa bahay kami ng 10 taon, na hindi lumabas para magkampang. Kung magawa ko ito, sang-ayon ka. Nadalhin ang anak at ako magkampang. Sino ang kasama mo na pamilya? Sa ganon, ituturing kong sang-ayon ka. Kaya mo ba talaga? Bilisan mo na. Naghihintay pa kami para sa klase. Bumalik ka na. Anong ginagawa niya? Ang daming gamot na pinagsasama-sama. Hindi ba ito pwedeng sumabog? Mukhang sisubog na. Paputukin siya. Paputukin siya. Mag-ingat. Tingnan mo kung ano yan. Tingnan mo. Ano yan? Gusto mo ba? Asawa. Ang ganda ng romanticize mo.
Kung may ganito na magpahayag sa akin, tiyak na pakakasalan ko siya. Ito ay posible. Ang ganda talaga. Akala ko ang eksperimento sa kimika ay ganito kakahanga-hanga. Paano mo nagawa yan? Bahala ka nang alamin kung paano ko ginawa. Anyway, nagawa ko na. Magkita tayo bukas ng hapon. Huwag kang mawawala. Umalis ka na. Ganito pala ang lugar na sinasabi mong campang. Di ba ito ang artificial lake ng paaralan? Oo. Ang bundok na ito ay maganda. Ang tubig ay malinaw at ang hangin ay kaaya-aya. Dati, ito ang pinakapaborito mo, na magdaos ng kaarawan sa ganitong lugar, di ba? Paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon? Alam ko hindi lang na kaarawan mo ngayon. Alam ko rin, na tuwing taon ay nagkakampang kayo ng asawa mo, dito sa labas. Paano mo nalaman ang mga ito? Dahil ako ang iyong asawa. Ikaw. Zayu. Bakit kayo nandito? Kung makakapunta ka, hindi ba ako makakapunta? Tama. Gurulo, magandang araw. Magandang araw ni Chilya. Salamat. Chilya, pasensya naman, late na ako dito. Tanga. Saan ka lang naman? Chingya. Ngayon ang araw ng iyong kapanganakan. Alam kong gusto mong tahimik. Ako ang bahala. Linisin mo na ito. Para lang magbigay ng surprise sa'yo. Ang tatay ko ay estudyante dito. Pinakamalaking shareholder. Hindi tulad ng iba. Naglalaro pa, naghahanap pa ng bagay. Matandang ulo. Kasama na sa plano, yung asawa ko mismo. Tingnan mo kung paano kita papakainin ngayon. Paano kita mapapaamo. Halika, kainin mo na. Ang sarap talaga. Hating gabi. Maraming buwan. Ibibigay mo sa akin. Gusto kong uminom. Ikaw. Nakita mo ba? Ito ang dapat gawin ng isang lalaki. Ano ang pangingisda? Noong nasa Santelista pa ako, nakain na rin ako ng dragon. Papa. Ang batang ito ang arte. Ngayong araw, dapat ko siyang turuan ng leksyon. Naintindihan. Batang, 20 na akong taon nang nangingisda. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin. Gusto mong makipagkumpetensya sa anong bagay. Sige, ikumpara natin kung sino ang nakahuli ng mas malaking isda. Yung matatalo ay kailangang ubusin ang buong garapon ng pagkain na ito. Lahat ng pagkain. Kailangan ding agad na mawala sa tabi ni Chinya. Oo. Sang-ayon ako sa iyo. Shen Zuan, bakit lahat ay sinasagot mo? Wala ka nga kahit karanasan sa pangingisda. Paano ka makikipagkumpetensya sa kanya? Tama, Shen Yao. Huwag kang padalos-dalos. Biro. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige na, Shen Zuan. Pagod na ako. Lumipat tayo sa ibang lugar para magpahinga. Walang sino man ang pwede umalis. Sa harap ko. Huwag kang mag-isip ng masama tungkol sa asawa ko. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng maayos ang leksyon. Bata, ito ay pinili mo mismo. Pumunta ka at manghuli ng isda, sumisid ka sa tubig at kumapit sa panghuli. Tandaan, mas malaki, mas mabuti. Umalis na, alis. Naninindigan kang kung paano ka magkakalat ngayon. Hindi mo kaya ang laro ko ngayon. Nagkamali na, tulungan mo na ako. Tulong na. Gigisingan ko ang isang malaking isda, anak ko. Ang isdang ito ay hindi umabot ng 10 kilo. E di talo na si Chen Zuan. Pare, nasaan ang isda mo? Huwag naman sanang walang nahuli. Ang tagal mo nang nangingisda, wala ka pa ring nakuha. Kitang-kita, hindi ka marunong. Ayon sa pinagkasunduan, talo ka. Kaya kailangan mong kainin ang isdang pagkain na ito. Nakita ko na lahat. Puno ng mga isda na hindi umabot sa kalahating kilo. Paano magkakaroon ng ganong kalaking isda? Talagang nag-cheat kayo. Kailangan mong tumanggap ng pagkatalo. Kung matatalo siya, kailangan kumain siya nito. Kung huwag kang kumain, mag-iwan ako ng tao upang ipilit kang kumain. Gawengwang, lahat ngayon ay mali na lang. Masama ang epekto ng pagkain ng isda sa tao. Hayaan ko siyang magpaumanhin sa iyo. Paano? Siya lang ang hindi alam kung gaano kahaba o kaalata ang langit at lupa.
at nagpapabigay sa akin ng 100. Ngayon, kahit ilang ulit siyang kumain, kailangan niyang kumain. Tama lang. Hindi ba't hindi pa niya natutunang kumain ng ganyan? Bata, 老大， nagbibigay kita ng, kumain ka na. Talaga bang iniisip ninyo, na matatalo ang Sunway? Nonsense. Sa kondong ito, kung merong mas malaking isda kaysa dito, kakainin ko ang pamingwit ko. Kakainin ko ang pamingwit ko, sabi mo ito, ha? Nagkamaliit na, parang mas malaki kumpara sa dating malaking isda dalagang dagat na iyon. Mas malaki pa. Sa akin. Akyat. Ang akin. Isa pang isda, Requiem. Peyton. Itong sirang lawa, sinasabi mo sa akin, Peyton, ha? Daya, daya. Anong mata ninyo ang nakakita sa akin na nandaya? Kayo na walang kakayahan, naninira sa iba, may hiya pa ba kayo? Tama, tama talaga, kayo ang hindi kaya maglaro. Nanggaling sa akin iyon, yung malaking isda na iyon. Paumanhin, hindi ko na lang inabot. Anong ibig ninyong sabihin? Cheat kayo. VIREX please. 今日作弊是什么呀？啊， Siya nga pala, kayo ang tumawag sa tao na iyon. Siya nga pala, kayo ang cheat. Tama, ano nga yun tungkol sa pagkatalo? Oo nga, kailangan mong kainin lahat ng isda sa mangkok na ito. Kumain ka na, huwag ka namang labis-labis. Ako ang pinakamayamang tao sa Jinghai. Hindi ka ba natatakot na magalit ako? Nag-iwan ka ng problema sa karera mo. Anong kalagayan ng ama ko? Para ipagsama kayo sa ating pangingisda, hindi na ba'y napapalad kayo? Sino kayong wag ang isip na nag-aakda ng ganto kung hindi kayo kumakain? Takpan na ninyo ang ulam. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Ano ang ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Ibigay mo sa akin. Kainin. Bata, hindi kita pababayaan. Sige. Hihintayin ko ang inyong paghihiganti. Umalis na, kain na. Magluluto ako ng masarap para sa inyo. Umalis na. Hindi kita papayagan. Sisigurado kong babayaran mo ito. Maghintay ka dito. Maghahanap ako ng ilang magagaling na tao. Sisigurado kong masisisi niya ang pagdating sa mundo. Sa buong mundo. Nanay, bakit ka nandito? Akala mo ba makakatakas ka ng tahimik? Hindi ko alam kung anong balak mo. Minsan, batangin ang nanay. Tara na, samahan mo akong hanapin ang batang iyon. Ginoong Lin, bakit ka nandito? Gawin ang sirang sasakyan na to. Kuya, ang dali nito. Dali. International Killer. Nakuha mo na ba lahat? 17 ang tao. Umalis. Asawa, hindi pwedeng basta-basta magbuhos ng pampalasa. Hayaan kitang turuan. Una, magbuhos ng paminta. Sa huli, ulitin lang. Naalala mo na ba? Oo, naintindihan ko, Shen Zuan. Turuan mo rin akong mag-grill. Shen Zuan, bias ka. Bakit siya lang ang tinutulungan mong mag-grill? Hindi kami. Umuwi ka na. Dumating na ang biyenan. Asawa, pasok na tayo. Hello, Ginoong Lin. Tungkol sa nangyari dati, basta naglalaro lang ang mga bata. Huwag niyong isipin masyado. Ginoong Luo, ano ka ba? Satisfied ako kay Shen Zuan. Ano ba talaga ang sinabi mo sa nanay mo? Ginoong Luo, dumating ako ngayon, para pag-usapan, ang kasal ni Zaiyu at Shen Zuan. Ano ba? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Noong nakaraan, ako ang nagkulang sa asal. Ngunit nasiyahan ako sa ipinakita ni Shen Zuan. Itong manugang na ito na ang napili ko. Hindi ako sumasang-ayon. Ginoong Lin, paano mo siya nagustuhan? Sa usaping estado at ranggo, sa pagpili ng manugang, dapat akong tingnan mo muna. Ako si Lin Qinghuang, ngayong posisyon natin. Kailangan pa bang isipin? Anong kalagayan ng aking huul? Anong katungkulan? Shen Zuan, ano nga ba talaga ang nangyari dito? Kumpare, mas maganda pa siguro na piliin mo ang aking anak. Sobrang gifted niya. Magaling ang kanyang katawan at buto. Tiyak na magaling na makakatanggap na sbayerno. Siya. Hindi pa rin niya mapapansin si Lin Qinghuang. Nasubukan ko na ang iyong pagsusulit. Bakit hindi pa rin niya mapapansin? Tanungin mo ang sarili mo. Mga pagsubok na iyon, ay ikaw ba ang nakapasa?
Chen Kai, lagi ka na lang, nasa likuran ng iba. Palaging natatakot at duwag. Sa buhay kong ito, hindi kita kailanman magugustuhan. Mahinang tao. Paano mo ako magkakagustuhan? Maliban kung tatawid ka mula sa, narito siya tumatakip sa charcoal. Kaya mo ba? Sige. Sasagutin kita. Si Xiao Kai, huwag kang mapusok. Sa kasalang ito nila, ayaw na namin. Pero ayokong, muling tignan nila akong mababa. Ayokong mapahiya sila sa akin. Sabihin nilang ako ay duwag. Chen Kai, huwag kang mamatay. Pero ako yan. Sabi ko na. Hindi ako duwag. Kung gayon, tingnan natin ang iyong kakayahan. Kung ayaw ni Chen Zuan na maging manugang ko, kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Noong panahon ko, dyan ako dumaan, at nakarating sa posisyong ito. Sino sa inyo ang makakatawid? Siyang ituturing kong manugang. Ayaw ko. Gusto ko pang mapanatili ang aking mga paa. Anak, di naman basta-basta lang ang hihipan sa apoy. Sige na, tatay tutulungan ka. Kuya, alam mo na ang lahat na, palagi mong tinutulungan ako. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ako na lang. Naglalaro ka ba talaga, Xiao Kai? Huwag. Siya. Kaya ko ito. Nagawa niya ito para sa akin. Talagang ginawa ko. Zaiyu. Patunayan ko sa iyo. Hindi ako duwag. Talagang nagawa mo ito. Chen Kai, ikaw, ang anak ay talagang lumaki na. Sa ganitong pagkakataon, nagmimerienda ka pa. Xiao Kai. Kung masira ang paa mo, paano na ang buhay mo sa hinaharap? Anak, ang bait mo naman. Diyos ng alak, dalhin mo ang iyong elixir. Ibabad mo ang paa ng anak ko. Anak, ilagay mo na, yung elixir, yung paa niya. Kahit si Huatwo, hindi ito magagamot. Para sa akin, mas mabuting putulin na lang. Tama na. Mahal na hari. Hindi na sumasakit ang paa ko. Aba, ang cute mo. Ang bilis mong gumaling. Hindi ko inaasahan na merong ganitong kamanghamanghang engkanto na inumin. Si Chen Kai ay may labis na pagmamalaki sa sarili. Tinatanggap ko na itong anak na lalaki mong asawa. Hindi ako sang-ayon. Si Zaiyu at Chen Kai ay may damdamin, may katapatan. Ginawa na niya ito. Hindi ka pa ba naaapektuhan? Chen Kai, alam ko na para sa akin, marami kang binago. Ngunit may gusto akong tao. Ang taong gusto ko ay hindi ikaw. May gusto na si Zaiyu. Bakit hindi ko alam? Hindi ba? Anong klaseng bagay ito? Yun. May gusto akong sabihin sa'yo. Lin Xiangyu, hindi mo ba sinasang-ayunan na makasama ang anak ko? Sama-sama na ba tayo? Chen Zuan, gusto kita. Anong kalokohan ito? Ano bang gusto mo sa akin? Chen Zuan, nandito ka ba? Huwag mong sabihin nandito ako. Chen Zuan, yun. May gusto akong sabihin sa iyo. Alam ko, hindi ka gusto ni Zaiyu. Hindi ko rin siya gusto, ngunit gusto pa rin kita. Sa labas, palagi kang tumutulong kay Chen Kai. Pero sa totoo lang, gusto mong makuha ang atensyon ko. Kahit na ipahayag mo ang nararamdaman mo sa akin, hindi rin kita tatanggihan. Sandali lang. Ano ba ang nagawa ko? Bakit nandito si teacher? Magtatago muna ako. Huwag mong sabihin na nandito ako. Pumasok. Bakit nandito ka? Hindi mo rin ako kaya pagbigyan, may importante akong bagay. Ikaw, ano sa tingin mo sa ate? Ano ang gusto mong gawin? Kahit na mas matanda siya sa'yo ng ilang taon, pero palagi pa rin akong single. Alam ng ate mo na single ka rin. Baka naman, isipin mo naman ako. Anong sa tingin mo, Chen Zuan? Pasok na, pasok. Huwag mong ipaalam kay Qingya na nandito ako. Umalis ka na. Yun. Baka rin siyang pumunta rito para hanapin ako. Chen Zuan, salamat sa'yo. Nagamot mo ang binti ni Xiao Kai. Kamag-anak, ang ama niya. Sino pa kaya ang magtutulungan sa kanya? Alam ko, laging ikaw ang tumutulong sa paglaki ni Xiao Kai. Ang asawa ko, nakalat ng 10 taon. Maaari nating subukan mayroong isang kwento, bagong simula. Ayaw mo. Gusto. Hindi tayo sang-ayon.
Chen Zuan. Kayo, si Chen Zuan ang unang nakita ko. Walang sino man sa inyo ang pwedeng mangagaw. Sabi mo, ikaw ang unang nakakita. Tanging sa sariling kakayahan lang makikita ang lalaki. Walang usapan sa kaibigan. Jingya, dito ka nagkamali. Si Chen Zuan ay mukhang asawa mo lang. Ngunit hindi siya asawa mo. Paano mo magagawa to, Chen Zuan? Noong una, nagkaroon pa ako ng magandang impression sa'yo. Hindi ko akalain na ganito ka pala, lihim sa magandang bahay. 3 pang ang lihim mong tinatago. Asawa, makinig ka sa akin, ipapaliwanag ko, ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, hindi, matanda. Asawa, sa puso ko, ikaw lang ang nasa isip ko, wala nang iba. Una sa lahat, ikaw ay isa lamang, batang kahawig ng asawa ko. Kien, wala akong gusto sa'yo. Huwag ka nang magpakita sa akin. Pero asawa kita, di ba? Sa tingin mo masaya ito, ha? Isang nawala ng 10 taon. Bigla ka bang lilito sa harapan ko? Ano ang kailangan mong gawin para maniwala ako sa'yo? Oo, aaminin ko, talagang kamukha mo ang asawa ko. Ang iyong mga salita, mga kilos, halos kasing kulay na kasing anyo siya. Ngunit lahat ng ito ay peke, para sa akin, parang isang panaginip. Ngayon, dapat nang magising sa panaginip. Hindi mo ako pinaniniwalaan, dapat ay maniwala ka sa pendant na ito. Ito ay ginawa ng aking asawa sa kanyang sariling kamay. Paano mo ito nagkaroon? Paano mo nakuha to? Anong ibig sabihin? Ikaw ang di kilalang anak ng asawa kong siya. Noong pumunta ako sa bundok, dinala ako ng isang matandang tao mula sa langit, dinala sa kaharian ng mga engkanto. Nagtapos lamang akong magundyok ng 10 araw doon. Hindi ko akala, sa sandaling panahon na iyon sa mundo. Alam mo ba, bawat beses kong iniisip ka, kinukuha ko ang amoy ng isang abilidad na nakasabit. Talaga kang akong asawa. Nagpasyang ako sa iyo bago, bawat araw ay kasama kita. Ano bang nawalan ka na ng alam dito? Talaga bang ikaw ang asawa ko? Nanay, anong ginagawa mo? Putang ina mo, sobrang lakas mong mangakit sa nanay ko. Siya talaga ang tatay mo, Chen Zuan. Putang ina mong hayop. Anong sinumbatan mo ang nanay ko? Nagustuhan kita bilang kapatid ko. Ikaw pala, nagkakagusto ng magulang ko. Nais mong maging ama ko. Ako'y hahadlok sa iyo. Xiao Kai, siya't ikaw lang ang mayroon ng gantimpala na ito. Talaga bang siya ang iyong ama? Paano nangyari ito? Sino ka ba talaga? Nung nasa elementary ka, humihi ka sa pantalon. O kaya ako, pumunta akong absent para palitan ang pantalon mo. Ito lang ang nakakaalam niyan. Ako at ang tatay ko. Ikaw, paano mo nalaman? Nung ikaw ay 8 taong gulang, nakiusap kang pumunta sa mga rhododendron sa bundok. Pinuntahan kita para kunin ang mga ito. Ngunit dinala ka ng isang matandang engkanto. At hindi ka na muling bumalik. Hindi pwedeng mangyari iyon. Ito ang sekreto ko at ng tatay ko. Sa pagitan naming dalawa, walang ibang tao na nakakaalam. Anak, totoo akong iyong ama. Sinikap kong mag-aral, upang makabalik, at makita kayo muli. Imposible. Ito, paano pwedeng totoo to? Naintindihan ko na. Siguradong ikaw ang tatay ko. Nasa labas ka naglalaro, iniwan ng isang illegitimate na anak. Ayoko ring maniwala, Chen Zuan. Ikaw ba ay ayaw mo nang tanggapin ako? Nakalanghap lamang ng ganitong kahanga-hangang kasinungalingan. Siyempre, kasinungalingan ito. Paano magiging posible sa mundo na may ganitong kakaibang pangyayari? Lahat ng ito ay mga panlilin lang niya, Chen Zuan. Nandito na ang ama ko na binasa. Ngayon ay ang araw mo na matarong. Anong ibig mong sabihin ni Wang Tianba? Tanggap mo ko bilang asawa ko. Mag-iisip ka lang. Pangarap. At ikaw din. Mag-iisip ka lang kung gusto mo akong maging asawa. Pangarap ka. Ito ang mga kasama kong internasyonal na mamamatay tao. Sige. Bigyan kita uli ng pagkakataon. Mag-isip kang mabuti bago ka sumagot sa akin. Internasyonal na mamamatay tao. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yung hindi ko makuha. Ayaw nilang makuha niya rin. Kung hindi kayo tutubagin, ngayong araw ay ang inyong araw ng pagkamatay. Magandang sigaw. Si Wang Tianba, si Chen Zuan at ang iba ay mga tao na napili ko. Sigurado ka bang gusto mong maging kaaway ko? Ikaw lang ay isang negosyante lamang. At ang aking ina ay isang importante sa Beijing. Nangungunang babae sa ilalim ng lupa. Sa lakas, hindi kami natatakot sa iyo. Lin Xinhuang, ilang bar lang ang naitayo mo. Ilang kilti lang ang naitayo mo. Akala mo, nangungunang babae ka na sa ilalim ng lupa. Babae ka pa rin sa huli. Kapag talagang umabot na sa laban, natatakot ako sa iyo. Ikaw, may tao. Anong panahon na ito?
Sobrang dami pa ng tao. Dito ay tungkol sa mas maraming pera. Itong mga pangit na prutas mo, hindi kayang makipagsabayan sa kanila sa likod ko. Sikat ba ang international na mamamatay tao? Mukhang. Talagang hindi mo ako binibigyan ng pansin. Batang ito. Isa ka lang magaling magpalabo ng mata. Magpakitang gilas ng magic. Matatakot ba ako sa'yo? Ikaw ang unang tao na pinatay ko. Dahil sa mga nasa likod mo, na isang grupo ng mga langaw, kahit pa 10 o daan. Hindi ko sila pakikinggan. Ito ang sinabi mo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang kanilang tunay na kakayahan. Anong gagawin mo, Granada? Hindi ka pa rin namamatay ngayong beses. Wang Tianba, nasiraan ka na ba ng ulo? Alam mo ba, nagsasagawa ka ng krimen. Hindi ka palalampasin ng batas. Marami akong pera. Makakasala ba ako? Hindi ba't isang salita ko lang yan? Shen Zuan. Dumating ka ngayon at lumuhod ka para humingi ng tawad. Maaari pa akong magbigay sa iyo ng isang pagkakataon. Kayo mga ganitong uri ng insekto, nagkukunwari pa bang ikaw ang magpapakumbabaw sa kanila? Hanggang ngayon, gumagana pa rin. Huwag kang lumapit para magpakumbabaw. Ngayon ko na lang kitang ibibigay ang 2 hand grenade. Hindi. Hindi ka ba nagsisigaw ng pasensya? Kayo ang magpapatawad sa iyo. Hindi na kailangan. Kahit gaano karami ang mga langaw pa rin ang mga iyon. Kaya kung patayin ang isa sa isang kamay, anong oras na? Nagsasalita ka pa ng ganyan. Ang pinaka-importanteng bagay ngayon ay ang manatiling buhay. Tumakbo ka na. Hindi niya tayo kayang gawin kahit ano. Dapat silang mag-alala sa buhay nila. Sila ang may dahilan. Bibigay ako sa inyo ng 3 segundo. Ilagay ang mga armas at sumuko. Ako. Gagawin kong parang walang nangyari. Nasa bingit na ng kamatayan pero matigas pa rin. Pasabugin mo siya. Huwag. Huwag. Aba, ang galing ng lola ko. Akala ko sobrang lakas niya. Parang maliit na isda lang. Shen Zuan. Anong kababalaghan ng santo? Akala ko ang taas-taas niya. Hindi pa rin siya pinasabog hanggang mamatay. Batang ito, sa susunod na buhay, maging matalino ka naman. Tandaan mong maniwala sa siyensya. Nainis ninyo si banal na ito. Anong ingay? Sino ang nagsasalita? Shen Zuan. Ayos ka lang ba? Imposible. Napakaraming granada. Gumuho na ang gusali. Paano ka magiging? Walang nangyari. Mga armas ng mga karaniwang tao. Gusto ko rin masaktan si banal. Kayang-kaya ba ninyo? Imposible. Hindi talaga ito kayang gawin ng tao. Maliban kung hindi ka tao. Nagsabi na sa inyo, ang banal na ito ng maraming beses. Ang banal na ito ay isang banal sa 3 mundo at 600. Milyon-milyong nilalang ang nakikita ang banal na ito. Lahat ay kailangang yumuko sa banal na ito. Nasaan ang mga Diyos? Maliit na Diyos, nagpakilala sa banal na hari. Ito. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Banal. Kami ang may kasalanan, banal. Shen Zuan. O hindi, banal. Dahil estudyante tayo, pakiusap. Patawarin mo kami. Ibibigay ko sa iyo ang pera ko. Oo. Handa kong ialay ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin sa mga banal. Lahat ng ito ay ialay ko sa banal. Ngayon, bumalik ako bilang banal para sa muling pagsasama ng pamilya. Ngunit kayo'y walang humpay na humahadlang. Kayo'y mas mabigat pa sa pagkakasala. Kung hindi, pumunta ka sa banyo, pumili ka ng dumi. Kumusta, manugang? May mga bagay na ito ang ating banal na tagapamagitan. Ngayon, dapat bigyan mo ang anak ko ng isang pagkakataon, di ba? Dahil sa pagsisikap mo, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tingnan natin ang kakayahan mo. Dahan-dahan ka lang. Hintayin mo ako. Mabagal ka, Shao Kai. Mag-ingat ka. Asawa. Paano natin nagkaroon ng ganitong anak? Baka magsimula tayo ng bagong numero. Hindi pwede.